Ito, meron na namang isa na nakikita ko rin sa comments na nagpapa-review sa akin. Itong Miss Conner or Miss Conner. Ito pwede paki-reshare tong video na to. I-bookmark nyo, i-like nyo lahat para naman matauhan yung mga tao. Unang-una sa lahat, hindi porket na madadownload mo yung app nila sa Play Store, sa App Store, legit na sila. Pangalawa, kung mapapansin mo, itong Cupid's Cube, itong mga nakita nyo mga nagsara na, pare-parehas ang structure nila. Anong structure nila? Pinapa-invest ka niya, tapos makukuha mo yung pera mo. Kailangan mo mag-antay. Nakalock yung pera mo for, let's say, 24 hours, 7 days, 1 month, and after nun, makababalik mo yung capital mo at meron kang kita na let's say 70, 60, 50%, let's say 2% a day. Regardless kung ano man yung branding nila, whether it's a trading bot or poultry farm or isang game man yan, kung structure niya is mag-i-invest ka at mag-aantay ka ng ilang araw or ilang buwan at makukuha mo yung after nun, makukuha mo yung capital mo plus yung kikitain mo, ganun ang Ponzi scheme. Huwag kayong magpapauto kung sino man founder niyan, meron silang lisensya or marami silang mga executives or meron silang mga promotion, mga events. Pag ganun ang structure, red flag agad yun. Another red flag na makikita mo sa mga Ponzi scheme is yung pyramid scheme na referral program nila. Kung nakapag-refer ka ng tao at yung itong ni-refer mong tao ay makakapag-refer din siya at yung ni-refer niyan tao ay may makukuha rin komisyon, that's considered as pyramid scheme na or MLM. Third red flag, kung meron silang mga pa-events, no, in real life events at mapapansin mo yung mga pumupunta sa mga events ay nasa 30 plus na, 40 plus na, isa yun sa mga red flag na makikita mo. Bakit? Kasi itong mga Ponzi scheme na to, sila talaga ang mga target, hindi yung mga nasa 20 plus, hindi yung mga bata. For example, yung mga OFWs, usually yung mga OFWs nakikita ko, naghanap lagi sila ng mga pwedeng pang-investan para hindi tulog yung pera nila. So ito yung mga biktima lagi o ito yung mga target ng mga ganitong klaseng Ponzi schemes. Now, kung international yung Ponzi scheme na company, like for example yung Cupid's Cube and maybe this one, tignan mo sino yung mga target countries nila. Kung mga target countries nila ay mga nasa third world or developing or third world country like mga nasa African continent, mga ganun, alam mo na may specific tao talaga silang mga tina-target na countries. Yung mga madaling mauto. Unfortunately, kasama tayo doon. So, please lang, para may iwasan natin yung mga ganyan, i-share mo to, i-bookmark mo to, or even better, i-follow nyo ako para kung meron man kayong mga next na ipapa-review sa akin, ako na kagad magsasabi kagad sa'yo.